Di ko alam kung lalabas sa ano may R. So, geometric transformation pa rin. Pero guys, wala sa origin. Or sabihin natin, nasa form siya ng center natin nasa HK. Kasi 'di ba kung maalala sa circle, sa mga ordered pairs natin, or yung center ng circle, ellipse, hyperbola. May form tayo 'di ba na x minus h tsaka y minus k. 'Di ba? So 'di ba sabi natin, yung 90 degrees, alam natin yung clockwise so lagay lang ulit natin. Kapag clockwise, ganito rotate. Then kapag counterclockwise naman, pabaliktad. Yan. Gets natin yun syempre. Orasan lang yan eh. Then, sabi natin, kapag may rotation tayo ng 90 degrees, clockwise, same lang to sa 270 counterclockwise. And, kapag meron tayong XY, ini-interchange natin, pero, ano yung magbabago? X or Y? Alin yung i-multiply natin ng negative? Yung X or yung Y? Pag clockwise, that is yung X, di ba? X. Yan. Yan siya. Then, kapag meron tayong 90 degrees counterclockwise or 270 degrees clockwise, meron tayong XY. Interchange lang yung Y tsaka X. Pero, yung Y ay magiging negative. Mag-multiply ka ng negative sa Y. Negative 1. Yan. Then, yung 180 degrees natin, clockwise or counterclockwise. So, meron kang XY, kakaroon ka lang ng XY pa rin, pero pareho sila negative. Mag-multiply ka ng negative 1. Yan yung pinaka-format niya, guys. So, syempre, kung meron tayong HK na, ibig sabihin wala na sa origin yung center natin. So, kapag ganun naman, guys, so, eto guys, meron tayong HK na dito. Hindi ko alam kung naintindihan eh. Pero, may HK na tayo ba? So, same process. Hindi ko alam paano ko siya explain ng para madalian nga. Pero, 'di ba sa ano natin, sa ordered pair na sinasabi natin is meron tayong x minus h tsaka y minus k. Yung h natin sa x, yung k natin sa y. Explain ko nang hindi madali. Hindi ano ko nga eh. Pero ganito siya, guys. So kung meron tayong hk na center, so bale, same pa rin. Galing dito sa 90 degrees clockwise or 270 counterclockwise, 'di ba meron tayong XY. Tama? So, kung magkakaroon tayo ng center na HK, anyways, so ganito siya ginagawa. So, 'di ba meron tayong XY? Ito na 'yon. Then meron siyang Y negative X. So, kung i-rewrite natin 'to na meron siyang form ng HK na center. So, galing sa XY, 90 degrees siya clockwise or 270 ulit counterclockwise. So, galing sa XY natin, eto magiging, yung panibagong ordered pair mo is H. Kasi 'di ba nauna yung H doon. Then, magpa-plus tayo. 'Di ba sabi natin yung X and Y ini-interchange. So, ibig sabihin mauna yung Y natin minus K
Kasi nga, naka-form siya ng y minus k. Then, yung y value natin, magkakaroon ka ng k. Galing yun dito. Then, magiging negative, di ba? Yung x natin doon. So, kumbaga, iti-treat mo lang to as x pa rin, pero negative siya. Di ba, negative x pa rin siya? Then, yung y natin dito, positive. Kasi in-interchange natin yung x and y. Pero kapag nag-rotate tayo ng 90 degrees clockwise or 270 counterclockwise, nagiging negative yung x or nag-multiply tayo ng negative. So, kumbaga, galing sa xy natin na magiging y, negative x siya, yung hk mo is lalagay mo lang sa unahan ulit. Dahil positive yung y natin doon, lalagay mo lang din yung partner na k niya. Then, sa kabila, ganun din sa x. Pero minus yung x natin doon. Hindi naintindihan. Hindi naintindihan. Wala ako hindi naintindihan. Gawa natin na example mamaya. I-discuss lang muna. Wala ako hindi naintindihan, no? Hindi naintindihan, wala ko. Magulo. Alam ko magulo eh. Anyways, so continue natin. So, meron tayong 90 degrees. Baka dito maintindihan mo. Ginusto mo to, di ba? Ikaw nag-suggest na ito eh. So, meron tayong 90 degrees. Counterclockwise. Or 270 degrees. Clockwise. Pares lang yan. So, galing sa xy. So, di ba HK yung center natin? So, lagay natin yung H. Lagay natin yung K. Sa kabila. Yan. So, di ba sabi natin, kapag nag-move tayo ng 90 degrees counterclockwise, nag-interchange yung y and x. Pero negative yung y ha. O, lagay mo na kagad yung sa y mo dito. O, lagay mo dito yung negative y. Yan. Tapos sa kabila, yung x. Positive yun, di ba? Yung x dito. Yan. So, dahil negative yung y, edi partneran mo yun ng, ano bang partner ng y natin doon? Di ba k? So, y minus k. Then, sa x natin, magiging minus h. Lagi yung x partner niya yung h. Then, yung y partner niya lagi yung k. Di pa rin naintindihan? Hindi mo naintindihan? Sabi ka naman, boss. Ang daming gamo-gamo. Hindi naman yung gamo-gamo. Hindi mo naintindihan? Posible. Uy, naintindihan mo hindi? Uy, dali. Tumagot ka ako, naintindihan mo hindi. Kumbaga, etong HK, as is siya. Tapos, ito yung center mo talaga na original, di ba? Na HK. Tapos, syempre, dahil nag-interchange tayo ng, hindi yan magabago, HK talaga siya. Galing siya dito sa center mo eh. So, ngayon, dahil sabi natin, i-interchange natin yung x and y pag nag-rotate tayo ng 90 degrees. Clockwise or counterclockwise. Pero pag counterclockwise, di ba dapat magiging negative yung y natin. So, ito yung negative y mo doon. So, disregard mo to. Let's say, disregard mo tong center. So, magkakaroon ka ng negative y, di ba? Tapos, yung sa x natin, positive yung x. Di ba? Ganun pa rin siya actually. Pero yung, dahil nga meron kang ibang center na may value, HK na siya. So, yung HK, andun lagi, yun dapat. Siyempre, yung kapartner ng y mo is yung k. Then yung kapartner ng x is yung h. Hindi mo naintindihan? Tulog ka na. Okay lang natin mga dito yung sa 180, yung formula, no? So, kapag 180, guys, clockwise or counterclockwise, kung meron tayong xy,
So, bali dinodouble lang natin yung center. 2h. Tapos, copy yung original na negative x. Then, 2k. Copy yung negative y. So, syempre, kailangan ng example para maintindihan. Ang tanong, paano ko siya? Kung tayong yt ulit, dito nyo ito makikita. So, yan yung bagong formula. Kapag meron kang center, ganun pa rin nga siya. Basta ang kailangan mo Basta ang kailangan mo lang kabisaduhin dito is eto. Pag clockwise, may negative yung x, y. Interchange. Gets natin yung interchange. Pag sa 180, hindi siya nagpapalit ng position. Pero yung nagta-times ka both negative 1. Pero kapag meron ka nang HK, so ibig sabihin, yung center, doon pa rin dapat. Ito kasi yung center natin na HK. Then, kung alam mo naman na ang associated ng x is yung h, lagi siyang x minus h. Then, yung y natin is y minus k. So, kung galing dito guys, di ba sabi natin kapag nag-rotate tayo ng 90 degrees, is nagpapalit yung x and y natin. So, kapag nilagay natin dito yung y, ito siya. Ito yung x. Disregard mo to ha. Kasi ng daliri ko eh. Pero ito yung y. Ito yung x. So, takpan natin yan. Ito yung y. Ito yung x. Pero di ba sabi natin, yung y is positive, yung x is negative. So, dahil dito guys, yung y mo dito positive pa rin siya. Then yung x mo dito is negative. Pero dahil nga sabi natin, ang associated na h is kapartner ng x, then yung y sa k. Nag-precal na kayo? Hindi pa. Di ka pa yata nagpe-precal eh. Try yung panoorin yung mga sa precal para maintindihan mo to. Pero sa di ba? Sa quadratic, lumalabas din yung ganito pag kumuha ka ng sagot. Ayun, gawa na natin ng example para maintindihan mo. Baka sa example maintindihan mo. Ganun yun eh. Pag hindi mo naintindihan sa description or sa tawag dito. Sa description ba tawag? Hindi eh. Sa terms. Sa basta doon sa sulat. Baka sa examples talaga siya makukuha. Anyways. Tapos hindi naman lalabas yan. So, meron tayong YT. Ipopost ko to dito guys. Then, yung FB page, yung mga notes. Okay. Pag sinipag ako, i-post ko na lang sa TikTok. Para isahan na lang. Bahala na kayo maghanap. Yung TikTok ko, pinupuno ko ng laro eh. Kaya, bahala kayo. Kung gusto nyo na makakuha ng mga playlist, nandito yan sa YT. Tingnan nyo yung profile sa TikTok. Puro games. Wala akong magawa eh. Panoorin nyo na lang. So, ito example tayo. Hay nako. So, geometric transformation. Rotation. Pero meron tayong HK na. Post mo yung transformation. Bukas ko na. Bukas ko rin yun. Pinost ko na yung nasa oblique. Hindi nyo naman ata pinag-aaralan yun. Pero nakapost na yun guys sa YT. Di ba nakita mo yung post ko doon? Nilalagay ko yung link ng sa YouTube para madali lang hanapin. Anyways. Gagawin ko rin yun. So let's say meron tayong rotate yung point A na 5, 6 let's say by 90 degrees clockwise. And let's say meron tayong center. About center, let's say C na 2, 3. So, anong kakalabasan niya?
So, ano yung magiging bago? Sa tingin mo, ano yung magiging bagong point gamit ito? Madali. Try mo muna. Kodigo. Gusto mo kodigo? Ito kodigo. Ay, may sagot ka na. Sige. May sagot ka na pala eh. Wag na kodigo. Ito yung kodigo sana. Nalagay ko sana yung kodigo eh. Ito. Gusto mo kodigo? Sige. Try mo muna bago tayo mag-kodigo. No? Anyways. So, negative 6.9 daw sabi ni R. I think, mali. Tingnan natin, no? Di ba sabi natin, sige, gawa tayo ng Cartesian ulit para maintindihan. So, di ba kung meron tayong 90 degrees, di ba yung A natin nasa quadrant? Ito siya. Positive yung parehas eh. Sabihin sa quadrant 1. So, pag ni-rotate natin siya 90 degrees clockwise, saan siya pupunta? Sa quadrant 4. So, ibig sabihin, kung nasa quadrant 4 siya, magiging x negative y. Diba? Ibig sabihin, positive yung x dapat, then yung y natin is negative. So, ulitin mo dali, try mo. Kasi yung sagot mo, negative 6y eh. And negative 6.9 eh. Kung negative 6.9 yun, nandito yun guys sa quadrant 2. Ano magiging sagot mo dapat? So, baka makuha mo yung tamang sagot. Anyways, guys, ganyan siya ginagawa na. Wait lang. Then, if ever, na karagdagan lang, kapag meron na tayong HK na form ng center, so, yung X natin, guys, kapartner niya yung H, then yung Y naman sa K. Ayun lang. So, kumbaga, ito pa rin yung magiging X mo kung nasa origin. Then, ito yung magiging Y. And sabi natin, di ba, kapag nasa 90 degrees rotation clockwise, yung XY natin is magi-interchange pero may negative yung X. So, ibig sabihin, kung ito yung Y mo, magiging Y minus K siya. Positive. Then, kung ang X mo naman, magiging X minus H. Kapag meron kang center. So, ibig sabihin, meron tayong center, HK, yung magiging form is, kakapin mo pa rin yung HK mo doon. Pero dahil sabi natin, yung Y natin dito is positive. So, magkakaroon tayo ng plus, then yung Y mo is Y minus K. Then, para sa K naman, dahil negative X siya, so kapin mo yung negative sign, yung magiging X is X minus H. I think mas malinaw to ngayon. Pagturo. Intindihan mo? Mas malinaw, mas magulo pa rin. Naintindihan mo, hindi? Uy. Hindi mo naintindihan. Sige, gamitin mo to. Basta matanda ka mag-integers. May gets yan. Parang lumaki. Malamang, nag-move yun eh. Ang laki ng value ng A mo eh. Paano ba ito i-explain ng mas maganda? Wait lang nga. Sige, paano ba ito i-explain ng mas madali? Gusto ko siya explain ng madali eh. Nag-isip ako ng way kung paano ko siya Siguro kung may graph, try natin. So, kung ito yung 2, 3. Ba ito yun? 2, 3 natin.
So, bale ito yung magiging sender mo. So, lagyan natin ng panibagong Cartesian. Siguro ganito maintindihan, siguro. Hindi ko alam. So, dahil meron tayong given na 5, 6. So, mag-move ka dito. So, galing dito, ito yung magiging sender mo. So, dahil 5, 6 siya. So, 1, 2, 3, 4. Lagyan natin dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. Dito yan. Ang hirap. Basta nandito yan. Ito yung 5, 6 natin. Sa quadrant 1 pa rin. Siguro ganito. Baka mas maintindihan. Uy, nga. Lalagyan mo to ng ganito. Hindi to yung H mo. Yung HK mo center siya. See yun eh. Mali. Joke. Uy. Yung sender mo, si nga eh. Sender. Si sender. So, HK, HK, HK. Uy. Hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi yan nagagalit. Natatawa nga ako eh. Hindi mo naiintindihan? Dali, papaintindihan natin sa'yo. Ay, na-post ko na guys yung sa sign law. Check nyo yung ano ko, yung playlist. Hindi nagbabasa. Ito nga yung given na point eh. Ulitin mo dali, may pagkakataon ka pa para ulitin ang inyong nakaraan. Joke lang, joke. Anyways, commercial muna tayo. So, commercial muna guys, bago tayo mag-start. Nag-subscribe ba sa akin? Subscribe nyo na ako guys, so konti na lang oh. Mag-1K na ako, ayaw nyo pa ako i-subscribe oh, 977 na oh. Dito nyo ngayon guys, makikita yung mga beads. Nga ni. So, ito guys, yung video na pinapost ko kasi wala pa siyang ano eh. Tinamad ako maggawa ng thumbnail. Pero ito yung nakaraan. Pinost ko na siya. Yung sa oblique triangle. Ayun na, ito wala pa. Hindi tinamad pa ako dito eh. Naiba yun, no? Pero ayan. Yan, try nyo yan. Napin nyo, explore nyo yan para may nanonood naman sa akin. Sayang na may mga pinagagawa ko. Di yun na-appreciate. Nagdadrama. Joke. Pero dito guys. So, pwede nyo nang gawing reviewers. Ayan. Maralin nyo yan lahat to para maging malakas kayo sa sa ginagawa nyo. Hindi. Pwede yan gawing reviewers. Nyari, entrance exam, meron dyan. Yan. Mathematical induction, masaya aralin yan. Integral, mga basic, sequences, limits. Ito ang dami 59 yung nakalagay. Ang dami. Nabaliw ka na ito, boss. Yan. Complex numbers, algebraic expression, quality. Yan. Phonics. Pwede yan. Tapos, sequences, calculus. For negative 11, check natin kung naintindihan yan. Ayan, may sagot na si R. Moment of truth. So, wait lang. Check muna natin dito kung maintindihan gamit ito. So, di ba sabi natin, kung meron tayong XY, then i-rotate natin siya 90 degrees clockwise. So, bali na pupunta to dito sa part na to, di ba? Di ba? Sa baba. Kasi ito yung panibago nating quadrants. Ito yung center natin. Pero something like this nito na. Kasi kung nasa quadrant nga siya ng buo, bali na pupunta siya sa baba. Paano ba to-explain? Disregard mo tong malaking yung original na Cartesian. Dito ka lang mag-focus sa dash line. So, kung ito yung maging quadrant 1 mo, then i-rotate mo siya ng 90 degrees clockwise. Bali, nasa baba siya nito. Pwedeng nandito na part or nasa baba na part. Kasi ito nga yung line natin na hati. Diba? Uy, naintindihan mo yung sinabi ko? Hindi. Naintindihan mo? Ha? Siguro? Ba't siguro? Hindi mo naintindihan? Uy, hindi mo naintindihan yun? Hindi mo naintindihan? Anyways, wala ka nga dyan. Hindi mo naintindihan?
Ulit natin. Sige, dito. Saan na yun? Ito. So, di ba sabi natin na pag nasa quadrant, ito yung cross, di ba? Yan. Pag quadrant 1, pag ni-rotate natin siya 90, mapupunta sa baba. Ito yung line na, mapupunta sa baba ng line. Pag 90 degrees clockwise. Kapag 90 degrees counterclockwise, nasa left side ang original na given. So, same siya dito, big sabihin. So, kung ito yung panibago mo na cross, dahil clockwise natin siya i-rotate, so, nasa part siya na ito mapupunta. Dito na side, big sabihin. Hindi naintindihan? Naintindihan mo, hindi mo naintindihan? Posibleng hindi yun naintindihan. Alam ko naintindihan yun. Hindi mo naintindihan? Naintindihan mo? Uy. Hindi mo naintindihan? Wala ko nga. Gets yun kasi ito nga yung panibago natin, di ba? So, ngayon, sabi natin, na kapag clockwise, di ba, nag-i-interchange yung x and y natin, pero mag-multiply tayo ng negative sa x kapag clockwise. Then, kapag counterclockwise, interchange pa rin, pero yung y natin negative. Gets? Ayun na yung mga patterns natin, no? Pero ganun siya ginagawa. So, dahil meron tayong center, dapat dito ko nilalagay sa kabila. Pero, explain muna natin. Hindi nyo naiintindihan? Sayang naman effort ko. Paano ba ito explain na mas madali? Sige, dito na lang nga para maintindihan. Sana maintindihan. Sayang naman. Ito, sige. Ito may pattern na tayo, So, sabi natin, yung given is 5, 6. Wait lang, linawan natin. Hindi ko nakuha yung tamang angulo ng camera. Yan. So, yung given is yung 5, 6 natin. Rotated siya 90 degrees clockwise. About center 2, 3. So, ibig sabihin wala tayo sa origin. Then, kung meron tayong HK, yung X associated siya sa H, then yung Y sa K. So, sabi natin kanina, ito, kung i-disregard mo yung center na HK, X pa rin siya, then yung Y mo, Y pa rin. So, bali kung may center ka na guys, na hindi siya nasa origin, ito yung ilalagay mo instead na X. Tsaka sa Y naman, ito ilalagay mo instead na Y. Instead na Y lang siya, ang ilalagay mo Y minus K. Kasi meron ka na nga neto. Nag-shift na yung graph or yung center. Instead na X yung ilalagay mo, X minus H. So, ayan, kunyari, ito. Sa 90 degrees clockwise natin, XY siya, di ba? So, sabi natin, kapag clockwise, ini-interchange natin yung X and Y. So, pag in-interchange natin yung X and Y, magiging Y tsaka X. Pero dahil 90 degrees clockwise siya, yung X natin, mag-multiply tayo ng negative 1. So, ngayon, kung meron tayong center na HK, so, copy mo lang yung center. Ito yung H, ito yung K. Pero sabi natin, dahil yung Y natin is positive, so ito yung Y mo, positive. Then, instead na Y ang ilalagay mo doon, Y minus K. Kaya siya nagkaroon ng positive Y minus K dito. Then, para naman sa X, sabi natin negative yung X. So, ito yung negative sign ng X natin. Ayan o, negative. Then, instead na X ang ilalagay natin, X minus H. Kaya siya merong negative X minus H. Nasundan. Posibleng hindi yun nasundan. Mas mali na yun. I think. Hindi pa rin. Wala ka na dyan. Uy, posibleng hindi yun naintindihan. Maganda pagkaka-explain ko nun. Anyways, balik tayo. Punta nyo natin na. So, bali pa-plug na lang natin yun.
So, remember, yung center natin sa given is 2, 3. So, lagyan natin yung 2. Lagyan natin yung 3. So, copy lang natin yung 2. Ito yung h natin, remember. Ito yung k. Tapos, yung given na point, so, lagyan natin yung point A. That is 5, 6. So, ito yung lalagay mo sa x. Ito yung lalagay mo sa y. So, lagay mo na siya dito. So, meron tayong h na 2 plus yung y natin, that is 6 minus yung k natin na 3. So, yung k natin na 3, copy lang ulit. Minus yung x natin na 5 minus yung h natin na 2. So, ngayon, simplify na lang. So, galing dito, magkakaroon ka ng 2 plus 6 minus 3 magiging 3. Then, copy natin yung 3 dito. Copy natin yung negative sign. Then, 5 minus 2 magiging 3 din. Then, simplify. So, 2 plus 3 magiging 5. Then, yung 3 minus 3 magiging 0. So, ito yung magiging A prime natin. Or yung panibagong points. Hindi na gets? Naintindihan mo hindi? I think mali na ang pagkaka-explain ko. Mabagal nga eh. Nag-gets nyo? Posibleng hindi. Naintindihan ko nga eh. Dito guys, may mga beats nga ako dito. Panoorin nyo dito. Dali, para may nanonood naman ng aking pinagagawa. Paano ko hindi alam yung formula? Kinabi ko na nga ni. Eto na nga yun, no? Pag hindi alam, dala ka na lang panyo. Pamunas luha. No? Pwede na yun, tips. Kung wala. Uy. Di bumalik ka dito na part. Sabi ko nga, pag gagawa ka ng ganito, rotation, gawa ka na itong dalawa. Para makabisado mo siya. Basta, hindi, madali lang naman din. Kasi pag 90 degrees, di ba? Interchange lang lagi. Man, kung paano mo siya, kanya-kanyang diskarte yan eh. Yung pwedeng gumagana sa akin, hindi gumagana sa inyo. Yung gumagana sa inyo, pwedeng hindi gumagana sa akin. Pero pwede mo i-adapt. Di ba? So, meron the given. Rotate. Yung B natin, let's say, negative 4, 2 by 90 degrees counterclockwise about center na 3, 2. Bakit positive yung centered ulit natin? Sige, okay lang yan. Gawa tayo panibago mamaya. Sige, try mo na. Gawa ka lagi pattern. So, kung meron tayong rotate, yung B natin na point, let's say, negative 4, 2 by 90 degrees counterclockwise about 3, 2 na center, no? So, sabi natin, kung aalala, kung meron tayong guide na XY na point, pag nirotate natin siya ng 90 degrees counterclockwise, so magi-interchange yung X and Y natin, pero dahil counterclockwise siya, may negative yung Y. Ibig sabihin magmumultiply tayo ng negative. So Y, negative 1 na. Yun lagi yun. So dahil meron tayong center na 3, 2, kapag meron tayong center na HK na, kasi meron na siyang 3, 2, diba? So, ibig sabihin nag-shift na. Same process pa rin yun. So, bale, rotate natin siya ng 90 degrees counterclockwise. So, eto, kakapin mo lang yung yung center lagi. So, lagay mo yung center. Then, dahil negative to, so minus,
Di ba sabi natin yung x associated sa h, then yung y associated sa k. So, ito yung x, ito yung y mo. So, di ba may y ka dito? Gawin mo siyang y minus k. Then, yung sa k natin na center, ulit na part ng center, dahil positive siya, so plus, yung x is x minus h. Ayun na. Then, pa-plug mo na lang yung mga given. So, remember, kung meron tayong point B, negative 4 tsaka 2, and yung center natin na 3, 2, lalagay mo na lang dito yan. So, remember, di ba? Kung ilalagay na natin siya, so ito yung point, ito yung xy, ito yung hk mo. So, which means, mas madali na yun. Diba? So, bale, magkakaroon tayo ng yung h natin na 3, dahil minus siya dun guys, yung y natin. Yung minus, yung y minus k. Yung y natin is 2, yung k natin is 2 rin. Remember guys, yung pinapalitan lang natin dito yung variable Kaya nagkaroon dito ng minus 2. Kasi yung y minus k nga natin is, itong minus sign is part siya ng formula. Kasi yung k natin is positive. Mamaya makikita mo yun dito sa part na kabila. So, copy mo lang yung 2 sa k. Then, dahil yung x natin doon is positive, so copy mo yung plus. Then, dahil yung kapartner ng x is yung h, so ito yung x natin, that is negative 4, minus yung h natin na 3. So, simplify mo na. So, bali magkakaroon tayo ng b prime. Yung 3 minus 2 minus 2 is 0, diba? So, minus 0. Then, yung kabila naman, 2 plus yung negative 4 minus 3 is magiging negative 7. Then, magkakaroon tayo ng b prime na 3. Then, yung 2 plus negative 7 is negative 5. So, ito yung magiging panibagong point kapag na-rotate mo siya ng counterclockwise. Kasi nga sabi natin guys, so pag nilagay natin siya sa graph, lagay natin dito. So, lagay natin yung center. Di ba yung center natin is 3, 2 sabi? Lagay natin dito. Sabihin lang natin. Mali na ba? Yan. So, meron tayong center na 3, 2. Ayan na 3, 2. HK natin. Wait lang, itin ko nga. Ayan, bablog. Wait lang nga. Bablog. Yan. So, meron tayong center na 3, 2. So, 1, 2, 3. 1, 2. Ito yung magiging center natin. So, lagyan natin siya ng panibagong Cartesian para ma-visualize nyo. Dahil yung point natin is negative 4, 2. So, galing dito guys sa original na Cartesian. So, negative 4. So, 1, 2, 3, 4. Then, 2 units. Dito yung point B natin. Ay! Baliktad pala. Ba't nandito? Negative 4, 2 pala. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nandito. Ba't nandito siya na part? Sakto siya sa Cartesian. Dito pala yun. Negative 4, 2. Anyways. So, kung rotate mo siya guys ng counterclockwise. So, pabaliktad yung ikot mo, di ba? Pag ganon. Pag ganon. So, nandito yung part. Side. Ito.
Kasi ito yung panibago nating hati eh. So, bali na lang dito siya part. Intindihan nyo? So, pag nilagay mo siya sa graph, tingnan mo, nakatama siya sa may point natin na x-axis, diba? Kasi nahati lang naman to sa 4 eh. So, kapag tumama siya dito na part, ibig sabihin, it's either nandito na part, or nandito. Depende sa rotation mo. Gawin naman lagi yun eh. So, ibig sabihin, kung rotate natin siya ng counterclockwise na 90, ito yung tatama sa panibago mong y-axis. Then, kung 180, di siya pupunta siya dito sa line. Then, kapag 270, nandito. Pag clockwise. Naintindihan mo? So, magiging 3, -5. So, 3, -5. Ito yung tama part eh. Kung ito yung b mo, ito magiging b prime. Same siya nga dito sa akin, no? Sa ginawa natin kanina. Na, kung dito, sabihin, it's either yan dito na kanto. Pero kung sakto siya sa may axis, pwedeng dito siya, dito, tsaka dito na mga, yan, purog na. Hindi ko na maintindihan, no? Pero ganun siya ginagawa. Hindi mo naintindihan, aralin mo na lang ulit. Baka sa ibang creator, maintindihan mo. Pero I think naintindihan yun eh. Nai-gets ko siya eh. Hindi ko gets. Mahal na ka dyan. Ang tanong, paano kapag 180? Kasi sabi, di ba sa 180, is meron tayong 2h minus x, tas 2y minus y. Paano kaya yun? Gusto ko ma-visualize yun eh. Gamit yung graph. Paano kaya yun? Kasi ang formula daw, kapag meron kang hk, magkakaroon ka ng 2k minus x. Tapos, ay 2h pala. Ba't k? 2h minus x, then 2k minus y. Tama. Ngayon, kung sabihin natin, 180 yung rotate na ito eh. Paano ba ito nakuha? Kunyari, andito yung points. Ito yung center. Tapos meron tayong points. Gusto ko ma-visualize para maturo ko. Let's say 3, 3. Yung center. So, di ba pag alam naman natin na kapag 180, napupunta yung dito na part. Panibagong quadrant. Di ba? Ang tanong ko lang is, bakit nagkaroon ng ganito? So, bali magiging, ito is 2 to eh. 2 times 2 minus 3. Tapos 2 times 2 minus 3 din. Magiging 1, 1. Tama naman, dito siya. Part. Pero hindi ko siya ma-visualize eh, kung paano siya nagkaroon ng 2h. Pag 180, bakit kaya? Actually, kailangan mo lang dito kabisaduhin yung standard na formula. Ito yung standard na formula. Then, kung magkakaroon ka ng HK, papalitan mo lang yung x and y mo. X minus h, tsaka y minus k.